So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, nandito tayo sa weekly dose of issues ko. Coming from the Toro family. At ang titulo ng kanilang episode sa kanilang reality show ay ang Better Version. Gusto kong makita kung sinong pinakatanga this week. Hopefully, merong manalo sa Toro family. Last week kasi sa Grace family, walang nanalo kasi I think sobrang mahalaga at sobrang tibay ng importansya ng tangamometer para lang ibigay sa mga super tanga na. So, dito tayo sa Toro family. Gusto kong makita sana naman may manalo ng ating tangamometer this week. Anyway, mga kahombre ko, dito ako sa interesting part na. Yung mga dull moments for me, hindi ko na siya kaya para i-react kasi napapansin ko sobrang haba na reaction ko. No? So, I'll go with this. Ito, sa tingin ko, very interesting tong part na to. I wanna react on this. Parang ngayon na lang ulit kami naging buo lahat. Walang problema masyado, naging honest at kalmado. Wordplay. Anong wordplay? Tanga ka ba? Wordplay na yun? Hayop ka? Gago ka ba? Sampigahin kita ng wordplay. Under desaya, ikaw ay masaya. Halika na. Sa casino, ikaw ay tumaya. Parang, oh! Wordplay! Hindi ako makatulog. Mga ilang araw na. Ganito ako, as in. The queen herself! Kaya ayun, yung lola mo, syempre, pam-pam, nag-lingerie. Para ayun, in short, para makarat. Well, i-translate ko. Para makarat, ibig sabihin para may mangyari sa kanila ni Vince. So, yon. I think this is quite interesting. Lalabas nyo na ba ang skandal nyo? Mag-pills na ako. Oy! Galit pala si Mami Oni. Hindi ako capable. Hindi ako talaga capable. Hindi ako pang-asawa. Hindi talaga ako ready bumuo ng family. Ngayon ko na siya na-realize kasi sa simpleng ganito, paulit-ulit na problema. Yes! Queen Tony, hindi talaga si Vince yung para sa'yo. Para sa akin, imaginein mo, sasabihin niya to in a bit, hindi daw siya tinitigasan. Tangina mo ka, bakit gano'n? Ang bata-bata mo pa, hindi ka tinitigasan. Mga kahombre ko, imagine niyo mas inuuna niya pa pong maglaro kesa ang actual niyang girlfriend or partner in life. Vince naman, come on, cuz, anong ginagawa mo, man? Tangina, anong klase mentality yan? Tony Fowler yan. The biggest, number one sa YouTube. The queen herself. Tony Fowler. Tony Fowler. Paano ka hindi malilibugan sa kanya? Hindi kaya bakla ka, Vince? Bakla! Pagod ako and wala na akong patience. Itong Oh. sinasabi mo na hindi na mauulit. Kahit 100 beses mo nang sinabi yan sa akin, pero paulit-ulit pa rin nangyayari. Diba? Parang wala na akong tiwala. So, ang akin lang, itong sa pag-pills ko. Mami Oni, mag-pills ka na lang. Baka kasi mamaya madagdagan ng ang mga under desire, under depuke dito sa mundong ito. Mag-pills ka. I-pills mo yan, Mami Oni. Hindi din binigay sa atin kasi hindi din natin din in-effortan. Ako kasi talagang tingin na tingin ako lagi. Kaya si Mami Oni ay pinipili na lang minsan na mag-pills. Kasi sa totoo lang, nahihirapan din siya. Imagine niyo, isang lalaki na halos 70 kilos ang binubuhat niya araw-araw, mga boss. Ang bigat! Nasa ako, sobrang nag-iisip ako. Pero wala eh. Pero hindi din kita nakikita ang ganun eh. Tama, Queen Tony. Ikaw talaga yung super tama. No, I don't believe this guy's fucking thoughts. Ikaw, Mami Oni, ikaw, sa'yo ako. Hindi sa pa-check up, Vince. Sa pills. Bakit check up? Taka ka ba? Kita ko talaga sa'yo na sa ganito ako magpapabuntis. Laro lang ng laro. Tapos pag may pinag-usapan, sino nga Sa ganito ba ako magpapabuntis sa lalaking laro ng laro? Isip bata ka! If ever, mas magiging isip bata ka pa sa anak mo. Putang ina, man. Kantot, laro? Pipili mo laro? Taka ka nga! sex sa laro. Na dapat bumuo tayo ng bata. Naglalaro ka lang. Na dapat nag-iisip ka ng ibang bagay. Pero ginagawa mo ganun. Diba? Kasi mag-streamer ka na lang. Hindi ko dapat to problema. Ilang beses ko na sinabi sa'yo, ako na yung mali. Ako talaga may problema. Kasi hindi ko matanggap na lahat ng init ng relasyon, patay na patay yung lalaki, ngaya yung lalaki sa babae.
Hindi ko matanggap na nagbabago yun in time. Dito lumalabas yung para siyang napanghihinaan ng loob. Nawawalan siya ng self-confidence at nawawalan siya ng drive at motivation. Kasi isipin nyo mga kahombre ko, syempre mag-partner kayo. Alam nyo sa isa't isa na gusto nyong magkaanak. Tapos, yung isang tao kung sino yung napili mo sanang gusto mong magkaanak, isip bata mga boss. Paano, di ba? Tas may mga fans pa to si Vince, magagalit sa akin. Ba't kayo magagalit sa akin? I'm just stating facts. Paano ka naman gaganahan sa hinayupak na ito? Mas pinipili ang laro kaysa sa isang Queen Tony. Paano, man? Anong klaseng kakapalan ng mukha mo para tanggihan ng isang Tony Fowler? Swerte ka na niyan, Vince. Super swerte mo na ikaw ang napili ng Queen para magkaroon ng anak. Kaso tanga ka. Tony, take the pill. Down! Lagi hanggang 3 taon lang ang relasyon ko. Hindi ko siya tanggap. Hindi talaga ako pang-asawa. Hindi ganun. At kung maglalabas ako ng baby sa'yo, tapos hiwalay din tayo after, mangyayari ulit yung kay Tyronia. Si Mami Oni ay super emotional as you guys can feel, no? Mami Oni, wag kang ganyan kasi nalulungkot din ako. I'm your biggest best friend sa buong buhay mo. Yung best friend mo, yung mga best friend mo nung nakaraan, wala yan, mga kupal lahat yan, tarantado lahat yan. Ako, Mami Oni, sa akin ka maniwala. Ako yung pinakatotoo mo at napakatagal mo na akong best friend. Sobrang love kita. Mami Oni, take that pill down. Hindi. Vince, gano'n ko nga siya nakikita. Hindi ko yun. Kasi nga, madali akong sumuko sa relasyon. At saka, Vince, huwag ka nang magtanong. Madali nga sumuko. Tangina, lumalaban-laban ka pa. Tanga ka ba? Naiintindi ako na yung sarili ko ngayon na wala akong ibang na-inlove ako, wala akong ibang na-appreciate ako. Dahil wala talaga. Hindi din ako galit sa'yo. Hindi din ako yung parang, maghiwala na tayo. Hindi ako ganun. Hindi ako nabibigla. Kasi kung nabibigla ako ngayon, edi sana ang taas ng boses ko. Grabe to mga boss. Alam nyo, pag ako sinabihan ng ganito ng partner ko, tangina, papatanggal ko na lang titi ko, papapalitan ko ng puke. Grabe, Vince, kung ako sa'yo, gawin mo yun. Try mo to. Tapos babalik ulit sa ganun. Try mo to. Gaganyan ka. Gets mo, parang inuulit ko, hindi lahat ng tamang ginawa mo, mabubura yung maling ginawa mo. Hindi nang ibig sabihin na may mali kang ginawa, mabubura din lahat ng tamang ginawa mo. Na-appreciate ko sa lahat. Pero napapansin ko talaga kung ganito ako, na may sinabi akong isang bagay, na paulit-ulit ko na sinabi, ang bilis ko sumuko, hindi ako pampamilya. Hindi ko kaya mag-commit sa salitang forever pala. Kung sa simpleng pang 100, paulit-ulit mong ginagawa, ay ayoko na. Parang ganun. Papunta kasi ako sa ganun. And I have to be honest with you. Gets mo, wala kang pagkukulang kay Tyronia. Sobrang okay naman lahat. Akin din naman, nagsiserve ka din sa akin. And ako, I'm doing my best na mga ibang bagay kahit na sa bibig mo, medyo nakasandal ka na sa akin. At nakakampante ka na. Yun! Yan ang pinakamagandang nasabi ni Mami Oni. Sumasandal ka na at nagiging kampante ka na. Ganyan ang linyahan ng mga lalaking batugan. Legit yan. Si Vince, mga boss, siya yung tipo ng matandang lalaki na, no? Matandang lalaki na siya, na kailangan mo pandayaperan. Alam mo, Mami Oni, tanggalin mo na yung sakit sa ulo mo na yan. You're the queen. You decide. You know, itong mga to, these are your fucking servants. So, alam mo, Mami Oni, kung ako sa'yo, kung ako lang naman, ha, take that pill down. Nag-uusap ng ganito. Alam mo yun, kahit kandutin mo ako ngayon, sabi ko sa'yo. Maging okay tayo ngayon, tuldukan man yun. Hindi na siya matutuldukan sa akin. Kahit ibigay mo sa akin ngayon yung ganun. Ayoko nang maulit to yung ganito. Ayoko na ulit magdamit ng maganda. Tapos sinulugan lang ako. Ayoko na ulit maramdaman. Hindi naman. Pero actually, eto, maseryoso tayo. Mami Oni here is being very, very emotional to the point na nagiging super down na siya sa sarili niya. This is quite a sad sightseeing. Kasi una sa lahat talaga, para sa isang nagmamahal na partner, no? Siyempre, gusto mong ibigay yung katawan mo sa kanya ng malinis, ng maayos, 'di ba? Maganda sa mata, nakakalibog. Siyempre, alam niyo na 'yan, lalo na sa mga may partners, mga asawa. You know how that thing work, 'di ba? Kasi lalo na pag medyo matagal na kayong magpartner, dumadating talaga yung point na minsan wala kang gana, alam mo 'yon, or konti na lang, maybe you do it once a week, once or twice
a month, alam niyo yun, kasi syempre sa tagal ng panahon, hindi naman nananawa, but you know, you're getting used to it. Tulad nga na sabi ni Mami Oni, nakakasanayan niya na sumasandal siya, nagiging kampante na siya. So, isa yan sa part na kailangan salubungin ng mga tulad ng mga tao na may edad ng 30 pataas. Kasi syempre nandyan tayo sa hormonal changes, tapos lalo na sa situation na to na sobrang layo din ng age gap ni Vince and ni Tony. Madaming factors. Ito, lalo na si Mami Oni, darating yan sa point na may mga kakaselosan niya na mas bata sa kanya, na kinakausap ni Vince. Dito yun nagsisimula lahat. Kasi lalo na't hindi siya ginagalaw ni Vince, pero maybe may kausap si Vince, magiging malaking galit yon. Kasi syempre, dahil po yun kay Vince. Dahil si Vince talaga yung nagbibigay ng malaking problema at gumagawa siya ng malaking problema by doing this type of thing na tanggihan yung offer na katawan ni Mami Oni sa kanya. Kasi if ganyan, if this is the thing, then hindi deserve talaga ni Vince ang magkaanak siya with Mami Oni. Legit yan. Kasi ngayon pa nga lang hindi na niya masatisfy yung needs ng isang Queen Tony. So ibig sabihin, it's not working at all. So, kaya naintindihan ko na kaya wala ako palit-palit ng jowa kasi lahat ganun lang sa simula. So realization. Hindi ko tanggap na hindi ganun kahit matagal na. Na nagbabago talaga, nabawasan ng sex life, hindi ko siya tanggap. Hindi na into sa akin, hindi na ganun. Hindi ko siya tanggap. Hindi ko kasi alam kung kulang ba yun, sapat na ba yung ginagawa namin. Nagde-demand ako kay jowa. Kasi di ba dapat pa nagtatry kayo, dapat madami. Para sure, para sigurado na may baby tayo. Kaya ang hinuhope ko sa'yo, kapag one day, nag-separate ways tayo. Ako lang nag-iisip niya. Yes, ako talaga nag-iisip ito. Kasi ako yung ganun. Hindi naman ako makipag-iwalay sa'yo. Ako kasi po. Syempre naman, hindi ka makikipaghiwalay kay Mami Oni, Queen Oni. Nasa magandang posisyon ka na, Vince. Bakit ka naman makikipaghiwalay? Ikaw naman. Ayan yung mga malulupit. Hindi mo kayang wala si Mami Oni. Come on, guys. Si Tony kaya, ikaw hindi. Promise, real talk. Gusto ko sana maging okay pa din tayo. Ayoko sana magka-heartbreak si tayo niya na Di ba ganun yung relasyon mo? Pag nagkakaproblema, sinusolusyonan. ilang beses ko na itong inopen sa'yo. At alam mo na ilang beses ang relasyon ay magkakaroon ng kahit ng anong problema. Yes po. Pero kasi yung problema ko sa'yo, iisa, paulit-ulit kong ino-open sa'yo, paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, paulit-ulit kang papanggap ng ilang linggo o isang buwan, tapos babalik ulit tayo sa ulit sa ganito. Sa umaga na, ito ulit yung topic natin. Ibig sabihin, Queen Tony, hindi talaga siya yung para sa'yo. Real talk. Real talk yan. Okay, dito tayo, guys. Lalabas ako dito eh. Dinala Dito din tayo, ako medyo ng masaya. aking best friend na probinsyano. Well, Tony, tangina mo. Anyway, kita nyo, ako ang best friend ni Mami Oni. Shit yan, guys. Sobra kong best friend si Queen Tony. Sobra kong proud to be her best friend. Alam nyo, pagkagalit si Tony sa isang tao at hindi ako galit sa tao na yon, galit na rin ako. Kapag mali si Tony sa mata ng maraming tao, lahat ng tao, I don't care. Para sa akin, tama si Queen Tony. Wala akong nakukuha for being Tony's best friend, kundi ang pagmamahal lang unconditionally ng isang Queen Tony sa akin at sa aking pamilya. That's how real friends. Kasi tandaan nyo, to have a real friend is priceless. Ganyan ang halaga sa akin ng tao na ito. I love you, Mami Oni. Sobrang emotional sa akin na marinig ko na tinatawag ako ni Queen Tony na best friend sa social media. It's been quite a while. Ilang taon na kaming magkaibigan talaga nito. Personal, hindi yung message. Personal ko siyang kaibigan talaga. So si Finest siya, natakot na takot. At sobrang nahiya siya na mamit si MG. Ayan na si Kuya MG. Magmano ka. Hi, Kuya! Ba!
ang masasabi ko lang dito, this was fun. Pero abante ko na, no? May sasabihin ako regarding dito kay Finest China. Pero dito muna ako sa fourth. Finest China, nakilala ko siya. She was obviously, she's a good one. And I think na may aabangan pa kayo sa friendship namin. So, na circle ko. So, hopefully, makita nating lahat ulit siya sa Philippines. And the putang ina, ano ba? The guy or the lady, the woman. Ewan ko, man. The person na lang. The person is very successful herself. I don't wish her anything else but, more luck and more love in life, man. I like Finest China. She's real. Dumalaw ako sa bahay nila, Oni. Tapos itong si Paye, OA. I see it. Sabihan mo nga ito, kahapon pa to. Kaya nga tumakbo. Ate, babay. Alam niyo mga ka-hombre ko, itong mga ganito, this is a thing of super love and beauty for me. Kasi hindi po ako nagkaroon ng luck to have a sister or a brother. Kaya alam niyo, naiinggit ako sa mga gantong scenarios. Kunwari dyan, sabi ko nga, talagang super tinatamaan ako kapag sinasabi ni Tony na best friend niya ako sa tao at lalo na sa public kasi never akong nagkaroon ng sisterly love. Ito mga boss, yung ginagamit ko dito, yung camera ko binuo ni Tony. Alam yun, ang ganda na niregaluhan niya ako ng kung ano-ano dito. Sobra akong halos mangiyak-ngiyak ako because aside sa asawa ko, syempre, walang nakakapagbigay sa akin ng ganto na mahal na gamit. Alam niyo yun. Sobrang saya ko. Nakita natin dito na ang Galang Sisters ay nagmamahalan na muli, katulad exactly ng Fowler Sisters. All love, ha? Walang away, ha? All love. Grabe tingin, babe. Pero dito, makikita nyo pa rin po yung ugaling kakupalan ni Papi. Kasi, alam nyo yun, wala akong makitang mali dito kay Paye. She's just, natutuwa lang siya sa ate niya. Mahal na mahal niya kasi ate niya. Anyway, di ba sa tuwing binabash natin si Paye, but still, inevitably, lagi nating sinasabi na iba pa rin talaga kasi yung pagmamahal niya sa ate niya. She looks up to her ate. Legit yan. Ayun, minsan nabibigla siya. So, dito, nakuhanan, di ba? Pero si Papi, parang medyo ilag pa rin siya. Alam yun. Or, ganun lang siya talaga, hindi niya pinapa-feel yung sisterly love niya sa kanyang little sister, pero end of the day, mahal na mahal niya rin si Paya, I think. Definitely kasi, di ba? Sila na lang yung magkasama eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, sumama ka na sa ate mo para hindi ka na tumatalon-talon. Oo. Sumama ka na. Ate, babay. Okay, papi. Kaya nga gusto mo kasama ka sa ate mo, sumama. O ikaw, papi, ba't hindi mo gamitin dito yung gentle parenting na inaano mo? Ayaw pa kasi nilang maniwala sa akin. Gusto nga ni Paye, kasama nga yung ate niya. Paulit-ulit eh. Push ko naman. Sa'yo naman niya. Ito ba matindi? Kailangan mo rin pagsabihan si Papi. Dinemo niya yung ginawa ni Paye, buntis siya. Tumalon din. Isa ka rin. Mas lapit naman to kaysa yung inom ng kakakabit mo. Oh! Gentle pregnancy ka na. Alam nyo mga kamre, kapag ganito yung scenes, it's so chilling. Maganda siya, no? Kaysa yung away-away, di ba? It's good. Masaya rin para sa mga viewers. Sumayaw ng showtime. Tayo sumagal. Hey! Tayo sumigaw. Wah! Di ka sumagal ka ba? Kung nakikita ba yung ate? Binubos niya ate mo rin kung gusto mo daw talaga. Paye. Mama, nag-hello po ako. Hindi na po ako tatanay. Oo, sa ate niya lang yun. Kaya di ba na ako, busy akong tao, focus ako, kahit 18 lang ako, alam ko yung pangarap ko sa buhay. Kahit hindi pa ako nakatapos sa pag-aaral niya na, sarili-talino ko lang ginagamit ko. Kaya kahit bagot lagi ako, tatalon-talon ako pag nakita ko yung ate ko. Minsan na gusto ko nasambarin si Mami Ol. Tag-in. Abante tayo, guys. Ito, medyo crazy itong part na to. Niregaluhan ni Vince ito. Usap ko si Papi sa phone. Okay. Nagulat ako sa nabalitaan ko. Yan. Nabalitaan ko na nagbabanta ang tatay ni Papi sa Toro family. Pumayat si Mama Maria. Pumayat siya. Kamay mo ako, tinuturing mo akong kalaban. Ikaw ang tumigil dahil nananahimik ako porque humingi ako ng pera, gaganunin. Kahit naman di mo ako bigyan, di ako katulad ng nanay mo, adik, ninanakawan ka pa. Tangina yung asawa mo, dadamay ko rin yan. Ayaw mo ko tigilan ha. Baka tapang-tapangan ka lang ha. Kilala mo ako, di ako
takot makulong pag may meriendahin ko yung asawa mo. Sa totoo lang mga ka-hombre ko, masama talaga ang magbanta sa kapwa-tao. Usually, sinasabi, no, kasabihan, huwag ka na magbanta, gawin mo na lang. Because mas lalo mo pang nilalagay sa sitwasyon na vulnerable yung sarili mo. So, if ever na magbabanta ka, tuparin mo, totohanin mo, nabarilin mo na, patayin mo na, wag yung ganito na kung ano-ano pa ang pinagsasabi mo at pinag-iimbento mo. Suggestion ko lang, ha. At ikaw, para sa akin, sa tatay ni Papi at ni Paye, kaya naman pala ganyan na nangyari sa mga anak mo. Kasi pinabayaan mo lang sila sa huli. Nakakaawa si Paye, alam niyo yun. Ngayon naawa ako sa kanya. Alam naman natin lahat na trippings lang ni Mama Maria at saka nila Paye yan, yung inedit yung picture, tas tinototoo naman ito. Siyempre, magkaiba kasi talaga dapat ang Facebook ng mga bobo at Facebook ng mga marunong talaga. Ito po ay reality show. So, alam nyo naman na may mga bida, may mga kontrabida talaga na characters, di ba? Sana wag niyong personalin masyado itong mga ganitong bagay because this is a part of entertainment. Wag din kayong magbabanta sa Toro family because iba na 'yan, 'di ba? Hindi naman porke nakikita niyo sila na ayan na sila, very vulnerable, ganyan lang, parang wala lang. I really hope na hindi totoo 'yang pinagbababanta niyo because talagang medyo nakakainit din ang ulo. Hindi siya maganda, yun lang. Aabante ko lang to because yun na yun eh. Tapos ito na yung discussion nila. Iba po talaga, sobrang halata mga boss, yung ganyang galawan talaga hindi talaga ayos. So, kita nyo na agad, the way he talks, na pera-pera lang talaga ang kailangan ng tatay nila. Ang gulo pala talaga ng pamilya nila, yung nanay, tatay, 'di ba? Ganyan. So, kaya pala naman ganito yung naging decisions in life nito mga batang ito. Sige, abante lang tayo ng konti. Oh, dito mga boss, nagsusuka si Tony, na hospital siya. Kasi siya, mga boss, super stressed. Sobrang stress ni Mami Oni. Grabe to. Believe talaga ako sa tao na to. She's doing it. She's doing everything, man. Nainis na po si Under the Pook. Nagalit yung bossing ng mga under sa mga under. Dito inaayos si Tony. Hospital, na na-ER ako. Sa inyo ko lang po naranasan na inasikaso ako agad. Hindi ko alam kung na-tsempo lang ako na walang masyadong tao. Now, Tony, alam mo, Queen Tony, suggestion ko sa iyo, do not work too much because you are overworking yourself and it's not gonna end well. Alam mo yan. Hopefully, magising din po si Mami Oni na hindi dapat sa lahat ng pagkakataon siya ang bumubuhat sa buong Toro family. Isipin nyo, nagkandaleche-leche na siya, nagpaturok lang siya para medyo mawala siguro yung acid niya and then bang, nandun na agad siya sa event ni Meme Vice Ganda. Meme Vice, I love you. Ayun si Meme Vice. Meme Vice, si Doc RFD, man. I love these people. I love them. Di ba, Anyway, ang gulo? sige, abante tayo. At hindi naman ito tolerate yung mga ganong klaseng bagay. Pero dahil nakikita namin na distracted talaga siya at para matuto siya sa buhay, sige, magtrabaho na lang muna siya para hindi siya nakatanga kay Paye. Tapos wala siyang napakita. Kasi mga boss, at least si Paye talaga, may trabaho talaga. Itong Kiana, wala talaga to. Nakatunga nga lang na ganun kay Paye the whole time. Hindi pa nag-aaral. Wala na. Gusto future ng anak nila. Siyempre. At sinusuporta kami sa ganung Oo, klaseng mindset. na kung may nagpapaaral, mag-aral siya. Yes. Ayoko kasing Tama. sa amin mataon yung hindi siya nag-aral. Oo. Ayoko maging impluwensya kami na hindi siya nag-aaral. Kahit Correct. sabihin niya na noon pa niya yun gustong gawin. Tahimik lang ako. Kahit sino naman makatagpo ng tulad ko, aalis ka pa ba ng Pinas? Hello, payigalang 2M na to. Teka lang kasi sandali. Ang kulit din kasi ni ate, ginising niya si Tony sa isang balita na alam naman niyang mas-stress si Jowa na naman. Hindi pa nga totally magaling si Jowa Ina-acid pa rin siya. Teka na si Tony ng mahaba Hindi, sabi kasi ni Tony, ako magsasalita, bigla siya magsalita. Siyempre, alam natin. Ito talaga ako kay Paye. Para siya tanga, no? May salte kang putik. Oo, ayaw pumunta ni Kiana sa Amerika dahil in love kay Paye. O, nagagalit kayo yung tatay ni Kiana. If I'm not mistaking, si Kiana po ay citizen sa Amerika. So, alam mo Kiana, kung ako sa'yo, umalis-alis ka na dito. Kasi anyway, una sa lahat, wala ka namang pwesto sa Toro family. Wala ka namang pinaggagawa.
'Di ba, hatid sundo lang si Paye, landian lang, lambingan lang, iyak-iyak ka lang, that's it. So para sa akin, umalis ka na, and then para at the same time, makita ko rin na malungkot si Paye, tas mag-move on siya, tas after mga 3 days, wala na, may iba na ulit siya, and everybody happy na ulit. Tas ikaw, bumalik na sa pag-aaral mo, man. It's okay for you to learn something. Kasi sobrang isip bata mo, mas ipagpapalit mo ang pag-aaral mo dyan sa syota mo. Okay sana kung ang jowa mo ay sobrang yaman, sikat, 'di ba? May future ka, magkakaroon ka talaga ng pamilya. At okay sana kung tama na yung time nyo, if the time is right. Kaso hindi pa rin, sobrang bata nyo pa, so umuwi ka na sa Amerika! Kagalit talaga tatay mo, 'di ba? Sino ba namang tatay ang gugustuhin na ganyan lang yung anak nila? Eto si B, tingnan natin yung kaplastikan niya. Tumigas si Kiana. Gulat ako eh. mas matigas ako. Mo yung gusto ni Pam, okay? Huwag kang sumingit dito sa The Originals. So, anong gusto mo sabihin dito? Pinaplastic mo lang si Pam. Kasi naka-reality show kami dito eh. Sabihin mo. Hindi ko pinaplastic si Pam. Magkaibigan din kami ni Pam. Ang pinaplastic So, magkaibigan lang, hindi best friend. So yan, as you guys can see, ito si B talaga. Ito yung may pinakapangit na impluensya sa buong Grace family. Bukas pa naman to. But you know, I don't believe in this person's love or something like this because para sa akin, isang malaking joke ito si B. Even sa Toro family, kita nyo naman, sobrang plastic niya. Nagkaroon kay Mikay, super plastic niya. Although I hate Mikay too. Never niya po akong binate kahit kailan. Ano siya, sobrang sama ng ugali ni Mikay. She's not eligible to be in Toro family. In fact, makikita natin kasi dito puro ginagago lang nila si B. So it's a fun sequence, but you know, I don't like to be fun. Let's see. Pyramid. Mga driver na nakapaligid sa'yo eh. Kahit naman hindi ka mag-comment yung ugali mo nga. Dito actually I would stand with Papa Odi. Kasi parehas kaming hindi taga Pilipinas. So I understand him regarding sa frustrations niya sa minsan actually madalas na pagkatanga ng driving skills ng mga tao sa Pilipinas because hindi sila sumusunod sa rules, walang enough na daan, lubak-lubak yung daan, tas mga na aso, pusa, tao na bigla na lang tumatawid, bata, alam niyo yun. Kasi syempre laki siya sa Amerika, ako laki ako sa Europe. So you know, it's a very very different world to live on. So, kaya minsan napapaisip ako, dito sa part na to, naisip ko, kahit na hate ko si Odi and I still think, Odi, you need to go back to where you came from at tumakas ka, di ba? I think, ibalik nyo to sa rehab anyway. Pero I believe in him here. Ayoko talaga yung traffic rules dito sa Pinas. Walang kwenta. Hindi maintindihan ni Marito because hindi pa siya nakakapunta sa Amerika or sa part ng ng mundo na magaganda talaga yung sistema, no? So, I would suggest Mama Marito to visit other countries as soon as possible. Hindi yung mga Asian lang, yung talagang mga Japan, ganyan, Europe, America. Tingnan mo, marami ka talagang matututunan, Mama Marie, at marami kang makikita. Maintindihan mo kung ba't ganyan si Papa Odi at kung bakit ko siya pinagtatanggol ngayon. Real talk lang, real talk. Nakinaya yung ugali mo. Sana ko, Dr. Hindi, at least ako di ako nakikipag-break pag nakikipag-away. Oh! Break to kahit anong mangyari, oh. Kasi isang kamay. Ayoko na po talaga maghiwalay sila mami at daddy. Yes, Kasi oo po, naman. sobrang saya ko na po talaga na nasa tamang tao na po kami nila mami. Finally. At saka, malulungkot po ako pag nangyari yun. Nag-breakdown si Mikay pagka-uwi ng bahay. Yan! Nag-open siya sa akin. Si Mikay! Minsan, nagigising na lang siya ng umaga na parang gusto niya nang i-end lahat. Iyak siya ng iyak. Parang napapagod na daw siya maging emotional. Napapagod na daw siya sa feelings niya. Napapagod siyang intindihin yung sarili niya. At kung paano niya susolusyonan. Huwag ka na mag-isip ng Mikay. Masama nag-iisip ng pakamatay, okay? Kaya nga tayo mag-isip ng... Hindi ko nga mo kasi yung utak ko, te. Kaya nga. Hindi ko siya nakokontrol. Kaya nga, huwag ka na munang kaya nga. Eto talaga yung sabihin mo, ungrateful ako kasi ungrateful ako sa buhay ko. Kaya nga nandito tayong lahat para magtulungan tayo kasi pare-parehas tayong hindi nakikita yung mga bagay na dapat na na-appreciate natin. That is what you call depression. At hindi natin yan kaya
May mga bagay tayong kaya, pero pagdating na alam na natin sa sarili natin na nandun na yung peak, kaya tayo kailangan ng professional help. Kailangan niya kasi ma-address yung napapansin namin sa kanya. Obsessed siya kay Tony. At ito yung dahilan kung bakit mula noon hindi sila okay. Iba na po yung pagmamahal nitong Mikay kay Tony. Yun lang yun. Diyan lang iikot yung argue na yan. Para sa akin, Mikay, isa ka pa. You need professional help. Dito sa Toro family, napansin natin na marami po ang nangangailangan ng professional help. Pero syempre, kinakaya pa naman. Tulad yan, may depression to. Si Odi, may depression pa rin. Iba't ibang klase ng tao, but with the same problem. Siguro sana may mag-sponsor na psychiatrist, no? Para at least pumasok sila dito. Putang ina, sa tingin ko, halos lahat, aside lang kay Queen Tony. Lahat halos to may tama sa utak. Anyway, for me, yung this week ko, hindi ko siya kaya, yung tangamometer, wala ring nanalo this week. I mean, walang nanalo talaga this week. Parang sa Grace family lang last week. Because, sa tingin ko, sobrang tanga nung mga issue nila. Wala talagang malupit na issue, no? Walang malupit na tanga. Walang great tanga this week. Sa ngayon, mga kahombre ko, hindi siya ganun kalala this time, no? Sobrang chill lang ng episode na to. But, you know, it was fun. It's always fun to see Toro family and the things that they do in their house. See you next week. One love. Good fucking vibes.